So sa mga magmumotor dyan, yung mga nagmo-motocamp sa camping, maganda to ilagay sa likod ng motor. Paano natin pagkakasyain lahat yan? So isipin nyo paano magkakasya sa ganito kaliit lang. No? Pati tripod na bakal, kasya din. Yun, dahil wala nga tayong gaanong camping ngayon, wala tayong may content. So, magre-review muna ang ating mga nabiling gamit. So, hindi tayo nakapag-camping ngayong last weekend o ngayong week. Kasi nga, sobrang mahal ng gas. So, tipid-tipid muna. So, gagawin natin content yung mga binili muna natin. So, ito yung latest nating binili. So, ito yung tinatawag nila, storage bag. Camping storage bag. Malambot lang siya, ayan, oh. Squeezable. Ayan. So, pwede mo siyang ganyanin. So, dito natin ilalagay yung mga gamit natin na ilaw, mga ganon, mga ano pa bang pwedeng ilagay dito. Pero ngayon, ang kadalasang ilalagay dito kasi mga cookingware, plato, kutsara, tinidor. Pero ako kasi, mas importante sa akin yun ilagay sa hard case. Kasi sa likod ko ng sakyan ilalagay yun. Naka-pick up kasi ako, so kahit mabasa sa likod, okay lang. Ito kasi, ang gusto ko ilagay dito yung mga ilaw ko, yung mga gadget o yung mga mas kadalasang dinadala ko sa camping na importante tulad ng mga electric fan din pala. So, yun. So, yun ang ilagay natin dito. So, ito siya. Maganda yung quality niya. Makapal. Mountain hiker. Ganyan lang siya. Malaki ba to? Ito yung pinakamalaki nila. So, ilalagay ko na lang yung link kung saan ko binili at saka kung magkano siya. Pero mura lang to. Promise. Tignan nyo na lang. Ayoko maglagay sabi ng price kasi baka maiba. Baka nag-iiba. Depende kasi sa store kung ano yung price nila. Pero ito yung pinakamurang nakita ko. So, tingnan nyo na lang sa link kung kano ko nabili ito. Sa Shopee ko nabili. So, ayan. Ganda ng ano nyo. Aesthetic show. Parang pang sundalo rin, no? So, ayan. Tactical. Tactical bag nakalagay. Yung mga nakalagay dito, nilagay ko na lang. Kasi pwede kang magsabit ng kung ano-ano dyan. Pwede din. So, meron din dito sa gilid. Ayan, pwede kang maglagay ng mga maruruming brief mo dyan o ano man. So, yun. Pwede kang maglagay ng garbage bag yan dito sa gilid. Pero ang ilalagay nga natin dito, mga gadget natin, tsaka yung ibang ilaw. Zipper. So, ayan. Ito lang naman yung sa loob. Isang divider. May divider siya na maliit, pero hindi ko na ito gagamitin kasi kakarga lang natin. Ikakarga yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, ito yung zipper. May dalawa. Diyan mo pwede maglagay din dyan ng kahit ano. So, mamaya makikita nyo rin kung anong ilalagay ko dyan. So, yun lang. Yun lang naman yung sa loob, oh. Tapos, makapal siya. Parang waterproofing na rin siguro to. Pero syempre, iwasan na rin nating mabasa. Syempre, hindi pa rin naman talaga ganun katibay ito kasi hindi naman siya ganun kamahal. Siguro water resistant lang. Kasi tatagos pa rin talaga yung tubig dyan pag nagkataon. So, ayan. Dito natin kakarga lahat yung ating mga gadget at saka yung mga ilaw. Kadalasan ilaw at saka mga fan. So, sinetup ko sa labas kasi madilim dito. Baka hindi nyo makita ng maayos. At saka para makita nyo na rin kung ano yung mga dinadala ko sa camping na dito ko nilalagay na hindi ko na kailangan tanggalin pa. So let's go. I-set up natin sa labas. Doon ako naglagay sa veranda para maliwanag at saka medyo di mainit. Ang init ngayon. So let's go. Medyo maingay lang sa labas kasi may nagsiswimming pool sa baba eh. Try natin sa labas. Tignan natin kung may kakarga ba natin lahat yung mga gamit ko papunta dito galing sa dati kong lagayan na hard case. So let's go. So ito na nga, nilabas natin yung ibang mga gamit natin kasi madilim sa loob. So at least dito medyo maliwanag, mas makikita natin ng maayos yung mga gamit natin. So ito yung mga ilalagay natin doon sa bag o yung madalas natin dalhin pag nagka-camping. So ito lang naman. So sabihin ko na rin yung mga dala ko dahil nandito na rin lang. So kitang-kita nyo naman, adik ako sa ilaw. So iba-ibang ilaw yan. So for emergency, siguro takot ako sa dilim. Tapos ito naman sa lamok, repellent. Yun yung ilaw para sa repellent. Meron din tayong radio. Yan, may AM, FM yan. Pag emergency, pag nawala ng signal, at least meron tayong radyo. Yan yung pang wifi natin. Fan. So, cool heads. Tapos meron tayo nitong binili nating isang fan din. Ng Aura Share. Tapos, ito na yung ceiling fan natin ng Giso Life. So, may mga review na ako dyan. Anyway, so ito naman, yung pang record natin, pang vlog natin, ng camera. Yung old school nating Insta360 na matagal na rin natin ginagamit yan.
So, syempre may drone din. Importante yan pa mga drone shot natin pangdagdag appeal sa mga video natin. So, yung ating mic. Yan, dito. Yan. Yan, meron tayong Holy Land mic. Wait natin. Yan, battery pa rin. So, ito na may mga power bank natin. Battery ng ating 360. Yung ating action cam, power bank. Ito maganda to. Gagawin ko to ng review. Ito tong Aura Share na to. Para sa mga phone, pang emergency. Pero okay na rin kasi 3,000 mAh to. Isang ganto. So, pang emergency nyo, kakabit nyo lang sa ilalim ng phone. So, magalaking tulong sa akin to. So, yun. Sa camping, kailangan ko rin maraming battery. Siyempre, baka wala kuryente. So, ito naman, binili natin ng hiwalay ito eh. Pero ito yung kinakabit dito. Dito. Sa mga to. So, meron na rin akong review nito. Kinakabit dito. Ito yung ating mga ibang battery. Yan, so meron pa tayo dito isang battery rin, kinakabit din to. Ito. So pwede ka magsaksa kasi wala naman tayo nung malaki. Yung mga malalaking power supply. So ito lang meron tayo. Tapos ito naman yung Tilex natin. Meron na tayong review nito. So, ito yung Tilex natin na power station, maliit lang. Ayun oh. Pero meron na rin kasing saksakan. So pang emergency din yan. Pag magcha-charge. Importante kasi pag magcha-charge. Pero mas kadalasan ko siyang ginagamit sa pag nag-charge ng mga ilaw o kaya fan. Yan, importante sa akin yan. So, meron din tayo ditong ito. Battery to ng Coolheads sa likod. Yan, dyan. Sa review ko yan eh, meron. So, 10,000 mAh to bawat isa. Para dyan sa fan. So, buhay na tayo, hindi mainit. Kasi minsan talagang mainit sa camping. So, ayan. Yan lang ang nakalagay sa bag ko. So, paano natin pagkakasya lahat yan doon sa ating biniling bag na pang camping. Yan, so iyan yung ilalagay natin. So ilalagay natin lahat yan dun sa ating nabili na bag. Parang duffel bag kasi tawag doon, pero bag na rin yan. Ayun, so dito tayo magsiset-up, dito tayo maglalagay ng mga gamit natin, hindi doon sa loob kasi mainit at saka medyo madilim. Tapos dito, hindi ko alam kung madilim ba yung maliwanag. Maliwanag siguro yan, pero medyo maingay lang kasi may mga naliligo sa baba. So medyo maingay, sana hindi gaano naririnig kasi may mga naliligo sa swimming pool dun sa baba. Yun o, may mga bata. So sana hindi naririnig guys, yung mga may ingay sa ilalim. So dito natin ilalagay yung mga gamit na yan. Yan, napakadaming yan. So kung titignan nyo, ito nga yung sinasabi kong bag na bilati na kitchenware siya. Ibig sabihin pang mga talaga ito, pang mga plato, ganun. Pero mas naisipan kong lagyan ng mga battery at saka yung mga gadget natin kasi kadalasan sa loob ng sasakyan ko siya nilalagay. So mas madali siyang ilagay at saka madaling kargahin, hindi tulad ng mga hard case. So ito kasi mas cute tignan, tsaka mas maganda tignan, no? Tignan nyo naman. So dito natin ilalagay yung mga ilaw natin. So isipin nyo paano magkakash sa ganito kaliit lang. Liit lang yun. So lagay natin guys, tignan natin kung magandang tignan. Sana magkasya lahat. Okay. Actually, ililipat kasi natin siya lahat dito. So tignan natin kung maganda rin ang kakalabasan pag nandito sa loob, kung safe ba siya at saka mas madali ba siya talagang dalhin o ilagay sa sakyan. Pero syempre sabi ko nga, di ba, pwede rin to sa motor. Kasi sa likod kadalasan nilalagay ito sa motor eh. Kaysa ang lagay mo yung mga hard case, mas delikado yun. Ito malambot lang. Pero tactical bag kasi siya, kaya medyo mas safe. Tsaka siguro hindi siya waterproof. Siguro water resistance lang siya. Kasi pwede pa rin itong pasukin talaga. Posibleng hindi. Pero parang hindi naman siguro ganun katindi papasok na tubig. Kasi yun, medyo makapal nga yung loob, di ba? So yun, ilagay na natin lahat to. Tapos tignan natin kung safe ba siya kung ilagay dito. Ayan. So yun, pataas muna ang kuha natin para mas madali niyong makita. So ililipat natin. Kasi galing nga di ba tayo sa hard case. So lahat yan galing sa hard case eh. Okay, go. So dito natin ilalagay oh. Kakasyahin natin lahat. Unahin natin yung mga battery. Init. Ito. Itong power station natin, Tilex. Yan. Ayan, Tilex. Tapos itong battery natin ulit na ito. Yung fan ilagay natin. So ilagay natin itong Coolheads. Ba, kasya. Sunod yung paanong fan. Pati tripod na bakal, kasya din. Teka. Ito. So meron tayong bag nung ceiling fan natin. Improvise lang. Actually ito eh.
lagayan ng camera. Hindi ko naman ginagamit. Yung fan na lang ilalagay natin para safe din siya sa loob. So ito yung Giso Life natin na ceiling fan. Yan, lagyan natin. O, kasya yan. Sukat na sukat yan. O. So syempre, tabi natin yan dyan. Yan, yung mga may bag muna. So lahat yan, meron siyang masari-sariling bag. Pero syempre, ginawan ko lang ng paraan. Ito, lagay ng GoPro ko. Lalagay ko dito ay mga power bank. Ito dyan, ano pa ba? Ito yung power baterya ng fan natin. Lagyan natin dyan. Basta kasya lang dito. Ito. Power bank pa rin. Lagyan na rin natin tong fan. Portable fan natin. Para pag naglalakad-lakad. Mayroon pa akong battery sa loob eh. So dito rin natin ilalagay yun. Pero bayaran natin muna natin. Dyan muna siya. Yan. So close na yan. Lagay din natin yan dito. Next is this one. Ito. Yung ating insect repellent. Sarili rin siyang lagayan para hindi magasgasan o mabasag kaagad. Ayan, so lagay rin dito. Mukha namang kasya, no? Siyempre, tagal natin drone. Ayan, so ito yung lagayan natin ng drone. Ito yung mga baterya, yung controller. Ito yung controller ng drone. Ayan, para safe. And then yung mismong unit natin. Lagyan natin. Yan, medyo matagal na rin sa akin tong drone na to. Importante lang naman yung mga footage na magaganda, lalo yung mga top view. Ito saglit lang naman ginagamit kasi talagang drone, hindi naman yung pang matagalan. So may sariling bag yung drone natin. Dito na rin natin ilagay syempre. Yan. Ayun. So, ayan. Kaya, tapos ano pa ba? Ayun, meron pa tayong bag ulit na isa pa. Ito. Lagaya pa rin. Puro improvise lang yung mga bag natin, mga nakita-kita natin. Kasi puro baterya lang naman ang lalagay natin, mga power supply natin, power bank. Yan. Yan. So, dito rin yung mga ano natin. Mga cable, mga wire, nandito lahat. So, sarado na yan. Isang bag, last bag. Ito yung huling bag natin para sa mga GoPro, ay yung mga action cam natin. Battery. So, ito, ano to? Importante to. So finally, yung mga maliliit na ilaw. So dito natin siya ilalagay sa bulsa dito. May maliliit na bulsa. Dito na yung mga ilaw natin. Ayan, tulad nito. Shoot na lang natin dyan. Ayan. So ang galing, no? Buti may kasama siyang bulsa. Ayan, yung mga ilaw din na ganito. Dito na lang din yan. Yung mga maninipis lang, pwede na yan. Pero kadalasan, mas maganda ilagay dito yung mga ilaw para mas madali mo siyang makita. So yung radyo natin. Ilaw ulit. Puro ilaw, no? Flashlight. Puro ilaw ako. Grabe. Takot ano, ako sa dilim. Ayan, takot ko kasi yan eh, mawala ng ilaw. Ayan. Ano pa ba? Itong internet natin. Ayan, so ang tanong, maisasara ba? So maisasara kaya to? Ito na siya. Oh. Ito pa. Mini tripod. So ito yung buong laman sa loob. Nagkasya lahat. Galing. Tapos sara na natin. Ayan, oh, di ba? Ayun. So, ito na itsura niya. Yeah. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan, pakita ko sa inyo itsura. So, ito lang itsura niya ngayon. Hindi na siya ganun ka laki tulad nung gamit natin na tawag doon, gamit natin na hard case na malaki para sa mga ilaw natin. So ito, ilalagay na lang natin siya sa loob ng sasakyan. Ayan o, buhatin dito. Medyo mabigat pero yan. So nagkasya lahat. So napakagaling Kuya Eddie. Ayan, solid. Okay, so hanggang dito na lang ating video para sa bag na to. So sa mga magmumotor dyan, yung mga nagmo-motocamp sa camping, maganda to ilagay sa likod ng motor. Tapos saan pa ba pwede to? Sa sasakyan, sa loob, kasi hindi mo na sa likod, kasi pick up yung dala ko. So ito pwede ko na ilagay sa loob, hindi na sa likod kasi baka mabasa. Pero ang maganda lang kasi easy access na siya, madaling buksan, madaling dalhin. So ayun,
Thank you for watching! Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video dyan. Goodbye and God bless. Ciao!